Kumusta mga kasaliksik? Sa loob lamang ng 3 taon, nasaksihan ng mundo ang isang halos hindi kapanipaniwalang pagguho sa dating malakas na industriya ng sandata ng Russia. Noong taong 2021, nakapagluwas pa ang Moscow ng tinatayang $14.6 na bilyong na halaga ng armas. Isang haligi ng kanilang pambansang pagkakakilanlan at isang mahalagang pinagmumulan ng pondo para sa mga programang pandigma. Ngunit pagdating ng huling kwarto ng 2024, ang hanay ng export na iyon ay bumagsak hanggang sa mas mababa sa $1 bilyong. Ang bilis at saklaw ng pagbagsak na ito, 72% kung susumahin, ay nagsisilbing malinaw na babala sa sinumang naniniwalang matitibay at hindi natitinag ang dating pulbura ng Kremlin. Hindi agad nakita ang lalim ng problema noong unang taon ng pananakop sa Ukraine. Sa unang tingin, tila business as usual nang pumasok ang Rusya sa Kyiv noong Pebrero ng 2022. Subalit pagsapit ng Disyembre, kumpirmado na ang ligwak. $8.8 bilyong na lamang ang pumasok. Mahigit kalahati ang nawala mula sa antas ng nakaraang taon. Sa dagdag pang 12 buwan, mas dumugo pa ang benta. Umagsak ito sa $3.8 bilyong at ang mga taga-subaybay ay nagulat ng sunod-sunod na kanselasyon ng mga kontrata mula Hilaga hanggang Timog Silangang Asya. Pagdating ng huling bahagi ng 2024, dumating ang pinakamatinding dagok. Sa kauna-unahang pagkakataon magmula noong natunaw ang Unyong Sobyet, nabaligtad ang talahanayan. Ang Rusya, dating nangingibabaw sa pangalawang pwesto ng pandaigdigang arms market, ay kumapit na lamang sa pangatlo, nalagpasan ng France habang nananatiling nakalalamang ang Estados Unidos. Ibig sabihin, sa loob ng iisang dekada, bumaba ang dating siguradong kikilalaning ikalawang pinakamalaking exporter patungo sa posisyong kailanmay hindi nila inasahan. Ang kontras ay mas tumitindi kung isasaalang-alang ang mas malawak na takbo ng global defense spending. Noong 2024, umangat ng halos 10% ang kabuuang paggasta ng mundo sa militar. Umabot sa $2.7 trilyong, ang pinakamataas mula pa noong dekada 1990. Sa madaling salita, lumalaki at umiinit ang merkado, subalit ang Russia ay nagdurusa ng pagbagsak na tila walang preno. Habang naghahagilap ng mas maraming modernong kagamitan, ang iba't ibang estado, lumang mga modelo ng T-72 at Su-25 ang naiiwan sa mga bodega ng Russian export houses, hindi na sinusulyapan ng mga dating kliyente. Makikita ang problemang ito sa listahan ng mga mamimili. Sa pagitan ng 2020 at 2024, 33 bansa ang nakatanggap ng iba't ibang sandata mula Moscow, mula India at China hanggang Mali at Togo. Ngunit sa pinakahuling tala ng 2024, 11 na lamang ang nag-order at karamihan pa'y pangunahing umaasa sa dating supply chain gaya ng India at Belarus, o kaya namay desperadong humihingi ng maintenance packages sa halip na bagong platforma. Ang Africa, na matagal nang itinituring na backyard ng Russian arms sales, ay bigla na lang natutong humanap ng alternatibo. Pinatotohanan ito ng mga anunsyo ng Nigeria at Rwanda na tatalima sila sa mga new generation supplier gaya ng Turkey at China. Siyempre, hindi lang listahan ng kliyente ang bumaba, pati kumpiyansa sa kalidad ng mga Soviet-era na sistema ay lumubog. Mula sa larangan ng Donbas hanggang sa kapatagan ng Kherson, nasubok sa unang pagkakataon sa isang modernong peer-level conflict ang mga main battle tank at fighter aircraft ng Russia. Ang T-72 na minamarket pa rin bilang budget alternative sa modernong Western tanks ay napatunayang marupok sa harap ng precision-guided munitions at top attack loitering drones. Ang Su-25
ginawang workhorse ng Russian Air Force, ay naglabasan ang limitasyon laban sa naisangkot na integrated air defense na pinatatakbo ng Ukraine. Ang resulta, kumalat ang record ng kabiguan sa social media at open source intelligence networks, na lalong nag-udyok sa mga prospect na mag-back out o mag-delay ng kontrata. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang pagtatangka ng Kremlin na ipinta ang pagbagsak bilang pansamantalang aberasyon. Tinukoy ng mga opisyal na tagapagsalita ang strategic reorientation, anumang ibig sabihin yon, at iginiit na nagsasagawa ng modernisasyon ang mga planta. Ngunit hindi matatakpan ng retorika ang realidad na walang ibang exporter sa kasaysayan ang bumagsak ng ganito kabilis habang sabay umiimbulog ang pandaigdigang demand. Ipinahayag ni Konstantin Makienko, isang kilalang analyst sa Moscow-based Center for Analysis of Strategies and Technologies, na nagkaroon ng shift sa persepsyon. Tang dating bargain ngayon ay itinuturing na liability. Kung titingnang mabuti, parehong estratehiko at psikolohikal ang tama sa Russia. Estratehiko dahil ang pagbawas ng export revenue ng higit 72% ay nangangahulugang kulang ang pondo para sa research and development at maintenance ng industriya. Psikolohikal dahil sa daigdig ng defense procurement, reputasyon ang puhunan. Kapag natatakang kang hindi maaasahan, mahaba at magastos ang pagbangon. Sa puntong ito, kahit na muling umangat ang kalidad ng bagong hardware ng Russia, nakatanim na ang pagdududa sa isipan ng mga potensyal na kliyente. Gayunman, hindi pa rin nangangahulugang tuluyang nabaon na ang Russian arms industry. Sa ilang pamilihan, lalo na nanghahanap ng affordable good enough, maaari pa ring may puwang ang mas murang alternatibo. Subalit kakaiba na ang klima ngayon. 25 taon na ang nakalilipas. Kaya ng Moscow na ipangako ang sangkatutak na tangke at eroplano sa magkakasabay na kontinente. Sa kasalukuyan, limitado ang logistics at kapos ang tiwala. Habang nananatiling nasa pangunahing antas ng inobasyon ang Estados Unidos at paso ng paso ang France, Germany at Israel sa pagpapakilala ng modernong laser at hypersonic defense concepts, ang Rusya ay naghahabol, kung hindi mang nag-i-shortcut, para makatapat sa larong teknolohikal. Sa pangwakas, dalawa ang mahalagang aral na dapat tandaan ng sinumang tagamasid sa seguridad panrehiyon. Una, ang dami ng idinaraos na digmaan o krisis ay hindi garantiya ng lumalaking kita para sa paramilitary industrial complex ng isang bansa. Kailangan ding ipakita ang husay ng produkto sa larangan. Ikalawa, kailangang tandaan ng mga nag-e-export at bumibili ng armas na mabilis magpalit ng hihip ang hangin. Laging may bagong henerasyon ng teknolohiya, laging may mas murang kakumpetensiya, at laging may panganib na ang dating siguradong panalo ay maging kwentong pangbabala. Para sa Rusya, nakaukit na sa tala ng kasaysayan ang pagbagsak ng kanilang export earnings. Ang hamon ngayon ay kung kaya pa nilang buhayin muli ang isang industriyang biglang nalamon ng sariling bayang, dapat sana'y pasasalamat. Kung pagbabasehan lamang ang mga headline, madali sanang isisi ang pagbagsak ng Russian arms exports sa pagkadurog ng kanilang mga tangke at eroplano sa kapatagan ng Ukraine. Ngunit kapag hinimay ng masusing pag-aakala, lilitaw ang 5 fundamental na sanhi: sanctions, pressure mula sa Washington at mga kaalyado nito, lumulobong panloob na pangangailangan, likas na siklikong kalikasan ng arms procurement, at isang biglaang pag-angat sa produksyon ng domestic defense industry. Hindi hiwa-hiwalay ang mga salik na ito. Nagsasapawan sila, nagbabanggaan, at sa huli, nagdudulot ng pinakamalaking contraction na naranasan ng Russian military-industrial complex mula pa noong gumuho ang Unyong Soviet. Unang salik, ang dagundong ng sanctions. Mula Pebrero 2022, mahigit 28,000 parusang pampinansyal at pampolitika, kabilang ang higit 16,000 personal, 9,000 korporatibo, at 3,000 institusyonal ang ipinatong ng Estados Unidos, European Union at iba pang kaalyado sa Moscow.
Ang pinakamabigat na variable ay hindi ang mismong freeze ng assets, kundi ang tinatawag na secondary sanctions na itinakda ng batas na Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Tulad ng ipinaliwanag ni Deputy Secretary of State Victoria Nuland sa isang congressional hearing, hindi lamang namin pinipigilan ng Russia, pinapahirap din naming pumasok sa dolyar-denominated na sistema ang sino mang nais makipagnegosyo sa kanilang defense sector. Sa madaling sabi, kung ikaw ay ministro ng depensa ng isang developing nation at nais mong umutang sa World Bank o mag-issue ng dolyar na bonds, kalbaryo ang magiging resulta kapag bumili ka ng MiG o BUK mula Rostec. Pangalawa, ang direktang pressure mula sa Washington at mga kaalyado nito. Mula Indonesia hanggang India, nagbabadyang maglaho ang multibilyong dolyar na kontrata tuwing ilaladlad ng State Department ang baraha ng possible CAATSA penalties. Balikan natin ang kaso ng Jakarta. Noong 2019, halos mapirmahan na ang kontratang Sukhoi Su-35. Gayunman, nang mad-init ang linya ng telepono sa pagitan ng Washington at Jakarta, umatras ang Indonesia at sa kalaunan ay lumingon sa Pransya para sa Rafale. Ayaw naming maging test case ng katsa, pag-amin ng isang opisyal ng Indonesian Defense Ministry sa isang closed-door forum sa Singapore. Sa New Delhi naman, mahigpit pa ring kapartner ng Russia ang India, subalit nag-shift sila sa sweet spot, maliit na ticket items gaya ng spare engine para sa mga Su-30, habang dahan-dahang bumibili ng mga Patriot at HIMARS bilang insurance policy laban sa posibleng parusa. Ikatlong salik, ang gutom ng sariling hukbo ng Kremlin. Nang pumasok ang digmaan, mabilis na nilimas ng Russian Armed Forces ang sariling imbentaryo ng shell, rocket at armored vehicle. Ang 3 taon ng high-intensity conflict ay nagpalamon ng libu-libong tank at milyong artillery round. Kapag may bakbakan ka sa bakuran mo, natural na unahin mong pakainin ang sarili mong sundalo, giit ni Colonel General Andrei Kartapolov sa isang panayam sa Rosia 1. Isang konkretong halimbawa nito ang kaso ng Tehran. Umorder ang Iran ng 25 Su-35 noong 2022, ngunit 2 lamang ang naideliver noong huling bahagi ng 2024 at mistulang walang tasiguruhan kung kailan darating ang natitira. Habang naghihintay ang Iranian Air Force, pumuputok naman kada 2 buwan ang palitang panibagong batch ng parehong fighter jet ang iniaakyat ng Russian Air Force sa frontline. Sa gayong sitwasyon, hindi tanong kung ayaw bang mag-export ng Russia. Ang tanong ay kaya pa ba nilang mag-export habang umiiyak ng bala ang kanilang mga units sa Donetsk. Ika-4, nariyan ang siklikong katangian ng global arms market. Hindi tulad ng consumer electronics na nagpapalit taon-taon, bibihira kang makita ang isang bansa na sabay-sabay na bumibili ng frigate, air defense system at fighter jet taon-taon. Karaniwan, bibili sila ng big-ticket platform sa pababayaran sa loob ng isang dekada. Habang tumatanggap ng delivery, naghihintay silang makabawi sa maintenance budget bago muling pumirma ng malaking kontrata. Sa kasalukuyan, maraming tradisyonal na kliyente ng Russia, gaya ng Algeria at Egypt, ang busog pa sa nakaraang cycle ng pagbili. Ang kailangan lamang nila ngayon ay missiles at spare parts, bagay na maaari namang bilhin sa third-party vendors o kaya'y kopyahin sa sariling pabrika. Ang ganitong idle period ay natural na pumipigil sa anumang exporter, subalit lalo itong tumitindi para sa Russia dahil sabay nitong hinarap ang sanctions at kawalan ng bagong teknolohiyang pantapat sa Western upgrades. Ang 5, ang tila kontradiksyon. Habang bumabagsak ang export, sumasabog pataas ang domestic production. Sa utos ni Pangulong Vladimir Putin, inilipat noong unang bahagi ng 2023 ang mahigit 100 planta, kabilang ang mga gunpowder at heavy machine works, papunta sa Rostec, ang higanteng state conglomerate. Naglunsad sila ng malawakang hiring spree. 500 bagong manggagawa sa Kazan Gunpowder Plant, triplo ang sahod kumpara sa dati.
Sa isang televised briefing, mayabang na inanunsyo ni dating Defense Minister Sergei Shoigu, "Dinoble namin ang produksyon ng combat aviation at ginawa naming halos 17 beses ang output ng artillery shells." Idinagdag pa ni NATO Secretary General Mark Rutte nitong Pebrero na sa loob ng 3 buwan, nagagawa ng Russia ang bilang ng bala na pinoproduce ng buong alyansa sa loob ng 1 taon. Sa madaling sabi, pumipintig at lumalaki ang domestic factory line, ngunit para sa sariling hukbo, hindi para sa dayuhang kliyente. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng malawakang parusa, politikal na presyur at trisyonal na pangangailangan sa frontline, natural na siklo ng procurement at isang hypercharged na home front production ay parang 5 saknong ng iisang elegyong nakasulat para sa lumuluhang export ledger ng Russia. Tulad ng pinuna ni senior researcher Simon Weseman ng SIPRI, kapag pinag-add mo ang sanctions at battlefield demand, halos wala nang natitirang puwang para sa tradisyonal na trade. Ang dialektikong ito ang pumupunit sa dating argumento na simpleng hindi magaling ang mga tangke, kaya bumaksak ang benta. Malinaw na may mas masalimuot at struktural na dahilan kung bakit biglang nanlambot ang balikat ng dati Leon sa arms market. At habang nagmamasid ang mga papital ng mundo, may tahimik na usapan sa hallway ng mga Defense Expo. Hanggang kailan magtatagal ang ganitong setup? Kung mananatili ang digmaan, asahan na patuloy na hahatakin ng sarili nitong hukbo ang bawat fresh off the line na misil at howitzer. Ngunit kung huhupa ang alitan, maaring umapaw muli ang surplus ng Russian factories. Isang bagay na maaaring muling bumago sa kurso ng pandaigdigang merkado. Sa ngayon, ang tanging tiyak ay ang taglamig na bumalot sa export figures ng Moscow ay hindi basta-basta matutunaw hanggat hindi humihina ang espada ng sanctions at hanggat hindi bumabalik sa normal na demand-supply rhythm ang estratehikong kalkilos ng Kremlin. Habang patuloy na bumabagsak ang kita mula sa foreign arms sales, lumitaw sa gitna ng kaguluhan ang isang estratehikong hakbangin mula sa Kremlin, isang marahas at lubusang paglipat tungo sa isang full-scale war economy. Kung noong mga nakaraang taon ay umiikot sa strategic patience at localized modernization ng usapan, ngayon ay ibang musika na ang pinatutugtog sa mga planta ng Russia. Ang dating patikim na military production ay naging pambansang proyekto, isang buong industriyang pinapagana ng 3 bagay: desperasyon, determinasyon at isang malinaw na layunin: mabuhay sa digmaan, manalo rito, at sa huli magbalik sa entablado ng global arms market bilang isang patunay ng survival at reinvention. Wala pa noong taglagas ng 2022, unti-unti nang binubuhay ng Estado ang mga lumang planta at pabrika na matagal nang halos natutulog. Sa mga lugar gaya ng Ural Vagon Zavod sa Nizhny Tagil, Arzamas Machine Building Plant at Motovilika Plant sa Perm, nagsimula nang bumalik ang mga tunog ng martilyo, welding machine at rolling chains. Sa panayam kay Sergei Shoigu noong Pebrero 2024, buong yabang nitong binanggit, "Ang bilang ng mga tangke ay halos 6 na beses na naming nadagdagan. Sa mga drone, 17 beses. Sa artillery at jet shells, higit sa 17 ulit." Hindi lamang ito press release. Ito ay patunay ng resureksyon ng industriyang halos tuluyang milamon ng kawalang pakialam noong mga nakaraang dekada. At hindi rito natapos ang kuwento. Noong Disyembre ng parehong taon, si Denis Manturov, First Deputy Prime Minister, ay nagpahayag na tumaas ng 2.5 beses ang output ng combat aviation at armored vehicles, habang ang light armored vehicles naman ay 4 na beses ang inilaki. Para sa ilang artillery items, higit pa sa 15 beses ang produksyon kumpara sa antas noong pre-war period. Nagbigay ng babala si NATO Secretary General Mark Rutte. Sa dami ng kanilang ginagawang bala sa loob lamang ng 3 buwan, tinatalo nila ang kabuuang produksyon ng buim alyansa sa loob ng 1 taon.
hindi ito sustainable sa panig natin. Sa isang Senate hearing sa Estados Unidos noong Abril 2025, si General Christopher Cavoli, Commander-in-Chief ng NATO Joint Armed Forces in Europe, ay nagbigay ng mas konkretong larawan. Russia is on track to produce 250,000 artillery shells per month. They will have 3 times more stockpiles than the US and Europe combined. And they're producing up to 1,500 tanks yearly. Ayon pa sa kanya, kahit mawalan sila ng 3,000 tangke, 9,000 armored vehicles, 13,000 artillery systems, at mahigit 400 air defense platforms, may kapasidad pa rin silang palitan ang mga ito ng mabilis. Isang bagay na hindi kayang tumbasan ng alinmang bansang kanluranin sa kasalukuyan. Sa loob ng bansa, ang epekto ng war economy ay damang-dama hindi lamang sa larangan ng industriya, kundi maging sa mismong buhay ng ordinaryong mamamayan. Noong Enero 2023, inilipat ng Estado ang kontrol sa mahigit 100 planta, kabilang ang malalaking gunpowder factories, patungong Rostec, ang state-owned defense conglomerate. Ang Kazan Gunpowder Plant, isa sa pinakamalaki sa bansa, ay nagdagdag ng mahigit 500 manggagawa sa isang bugso ng hiring na itinaas ang average na sahod mula 30,000 rubles patungong 70,000, isang halagang katumbas ng humigit kumulang 1,100 dolyar. Sa ganitong sahod, 3 ulit akong mas motivated pumasok sa trabaho, pahayag ni Andre, isang bagong empleyado ng planta. Dati sa pabrika ng bakal ako, pero mas mababa ang kita. Ngayon, para akong sundalong may misyon, pero nasa likod ng linya. Ayon kay Vladimir Putin sa isang talumpati noong Pebrero 2024, mahigit 520,000 bagong trabaho ang nalikha sa ating military-industrial sector. Sa ngayon, higit 3,500,000 na ang kabuuang empleyado, katumbas ng 2.5% ng populasyon ng bansa. Ibig sabihin, sa bawat 40 mamamayang Ruso, isa ay direktang konektado sa industriya ng armas. Hindi na ito simpleng sektor ng ekonomiya. Ito ay naging backbone ng bagong ekonomiyang pansandata. Ngunit kahit pa pangunahing layunin ng war economy ang pagtugon sa pangangailangan ng sariling hukbo, hindi nangangahulugang isinasantabi na ng Russia ang layuning makabalik sa global arms trade. Sa katunayan, makalipas lamang ang ilang buwan, nagsimula nang ipakita ng Russia ang mga bagong export-ready weapon system sa mga Defense Expo noong Victory Day Parade ng Mayo 2025. Ipinasilip ang bagong bersyon ng TM90M Proriv tank at T-72B3M na may kasamang electronic warfare systems, net cage protection para sa mga drone at reinforced armor sa mga kilalang mahihinang parte tulad ng engine compartment. Kasama rin sa ipinasilip ang Supercam S350M reconnaissance drone, upgraded Zala Lancet E loitering munition, Plastun unmanned terrain vehicle, Mirage drone encryption system at Kalinka monitoring system na tayang subaybayan ang mga satellite-based comms gaya ng Starlink. At hindi sila nabigo sa interes. Ayon sa Rosoboron Export, ang opisyal na ahensya ng Russian Arms Exports, mahigit 13 bansa ang nagbahayag ng interes sa pagbili ng kanilang S-400 air defense system, kabilang ang Qatar, Egypt, Morocco, Vietnam at Iraq. Sa Laad 2025 Defense Expo sa Brazil, inianunsyo ng ahensya na kasalukuyan silang nasa pag-uusap para sa mahigit 100 proyekto sa Latin America, Africa, Asia-Pacific at Middle East na may kabuuang halagang higit 30 bilyong dolyar. Kabilang dito ang small arms, ammunition, multipurpose helicopters gaya ng KA-2260, Su-57E jets, UAVs tulad ng Orlan 10E at Orion E at mga electronic warfare modules. Ngunit mas critical pa sa direct export ang estratehiyang tinatawag na Military Technical Cooperation, isang uri ng joint production na isinasagawa sa partner countries upang makaiwas sa CAATSA-type sanctions.
ang Su-30MK license production sa India at ang plano para sa TM-90MS tank manufacturing sa Egypt ay ilan lamang sa mga halimbawa ng loophole na ginagamit ng Moscow. Noong 2023, ipinahayag ni Putin na may 40 ganitong kasunduan sa Afrika lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa shipment, ani ng isang senior aide mula sa Rosoboronexport, kundi sa pagkakatali ng produksyon sa mismong lupa ng mga kaalyado. Kung magtatapos man ang digmaan sa Ukraine, hindi nito otomatikong papatayin ang war economy ng Russia. Sa kabaligtaran, posibleng mas magpabigat pa ito sa global arms dynamics kapag nawala ang dahilan para panatilihin sa frontline ang bagong produksyon. Natural na ilalabas ito ng Russia sa labas ng kanilang teritoryo. At sa sandaling magsimulang magbalik ang eksportasyon sa ilalim ng bagong anyo ng licensing, joint manufacturing at parallel distribution networks, maaaring bumangon muli ang Russian arms industry. Hindi man nito maagaw muli ang ikalawang pwesto sa pandaigdigang ranggo, ngunit tiyak na mag-iiwan ito ng anino sa bawat Arms Expo, Trade Summit at Strategic Procurement Meeting sa mga darating na taon.